Itulak natin siya kapag nasa gitna na tayo ng dagat. Parang mayroong 10-10 malamig na galamay ang walang awang humahalo sa loob ng aking sikmura. Ang apdo at mga tira ng hapunan mula kagabi ay umaakyat, nagdudulot ng nakasusunok na pagduduwal sa aking lalamunan. Ako, si Andrea Reyes, ang babaeng tinagurian sa maraming pabalat ng business magazine bilang reyna ng AI Beauty, ang self-made billionaire, at ang babaeng may halagang 15 bilyong piso. Ngunit ngayon, heto ako, nakabaluktot sa malamig na marmol na sahig ng aming honeymoon suite, parang isang isdang inihagis sa lupa na nag-aagaw buhay. Nakatago sa likod ng malaking aparador, sinusubukan kong labanan ang matinding pagkahilo at ang pakiramdam na ang buong mundo, kasama na ang marangyang cruise ship na ito, ay yumayanig. Ang perlas ng dagat, isang napakagarang cruise ship, ay marahang naglalayag patungo sa Palawan. Ang paglalakbay na ito ay dapat sana ang magiging pinakadakila at pinakamainit na pagtatapos sa aking magulong buhay at isang bagong simula patungo sa kaligayahan. Isa akong ulila. Mula nang magkamuwang ako, lumaki ako sa ampunan, sa isang dormitoryo na laging amoy disinfectant. Ang pagnanasa para sa isang pamilya ay nakaukit na sa aking mga buto, naging bahagi na ng aking dugo at laman. Kaya't nang dumating si Marco Villanueva, ang kanyang laging malambing na mga mata, ang kanyang masusing pag-aalaga, at ang kanyang pamilya na mukhang napaka-tradisyonal, masaya, at puno ng buhay, para akong isang manlalakbay na nasa bingit ng kamatayan sa disyerto na nakahanap ng isang oasis. Para sa isang tulad kong inabandona, sila ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Sa wakas, natagpuan ko na ang kanlungan kung saan makapagpapahinga ang aking pagod na kaluluwa. Ganoon ang pinaniwalaan ko. Muli na namang umakyat ang matinding pagduduwal. Tinakpan ko ang aking bibig, pinipigilan ang anumang tunog na makalabas habang ang aking mga kuko ay bumaon sa aking pisngi. Ang aking asawa, si Marco Villanueva. Ang aking biyenan na laging may mabait na ngiti at tinatrato akong parang tunay na anak. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel, na sinasabi nilang inosente at mabait, kahit na mukhang medyo simple. Sa mga oras na ito, marahil ay nagpapakasaya sila sa open-air champagne bar sa pinakamataas na deck, ninanamnam ang mainit na hangin ng dagat, mamahaling alak, at ang kanilang pagdiriwang ng tagumpay. Bago siya umalis, marahang hinaplos ni Marco ang aking noo, gamit ang kanyang mainit at tuyong kamay, at bumulong sa isang boses na nagpapakalma sa aking puso. Andrea, mahal, ang putla mo, magpahinga ka na muna. Mahirap talaga yung seasickness, no? Hindi kami lalayo, diyan lang kami sa labas. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Nanginginig kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Magte-text sana ako para sabihing okay na ako at mag-enjoy lang sila. Ngunit habang hirap kong binubuksan ang lock screen at magta-type na sana, narinig ko ang kanilang mga boses mula sa labas ng mabigat na kahoy na pinto ng sweet mga boses na sadyang hinihinaan. Bumalik na sila. Ma, sigurado po ba tayo dito? Hindi ba masyadong delikado dito sa barko? Boses iyon ni Marco. Malambing pa rin. Ngunit mayroon itong lamig at pag-aalinlangan na parang sa isang ahas, isang bagay na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Ano pang pinag-aalinlangan mo? Marco, huwag mong sabihing tuluyan ka. Nang nabighani sa babaeng manggagancho na yon at nakalimutan mo na ang pinag-usapan natin. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina. Hindi na ito ang malumanay at maawaing boses na nakatatak sa aking alaala. Ito ay isang boses na matinis, malupit at nanunuot hanggang sa buto. Parang isang kalawangin na patalim na isinawsaw sa nagyayelong tubig na kumakaskas sa aking eardrums. Hindi ba't malinaw na sinabi ko sa'yo? Ang isang ulilang tulad ni Andrea na walang mga magulang o kamag-anak na maghahanap ay ang pinakamagandang biyaya na ibinigay sa atin ng langit. Walang hahabol, walang mag-aalala kung mamatay man siya o mabuhay. Kahit pa ideklara siyang nawawala, walang sino mang mag-iimbestiga hanggang sa huli. Kapag nasa gitna na ng dagat ang barko at malalim na ang gabi, humanap ka ng tiempo at tawagin mo siya sa deck. Sabihin mong para mahanginan dahil masama ang pakiramdam niya,
Pagkatapos, sabihin mo lang na nadulas siya at nahulog. Ganon lang, isang aksidente lang, walang sinumang makakaalam. Pakiramdam ko, sinipsip lahat ng dugo sa aking katawan at pinalitan ng nagyayelong tubig mula sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. May umuugong sa aking tainga at lahat ng tunog at kulay sa mundo ay naglaho. Tanging ang kanyang masasamang salita ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang sumpa. Ang hangal ngunit may halong pananabik na boses ng bayaw kong si Miguel ay sumabat na parang akumpanyamento sa koro ng mga demonyo. Kuya, tama si Mama. Kapag namatay si Ate Andrea, yung 15 bilyong pisong shares niya sa kulay, sa'yo lahat mapupunta bilang legal na asawa, di ba? E di magiging totoong mayaman na tayo. Hindi ko na kailangang magpanggap na mabait at magpakumbaba sa harap ng mga lintik na interviewer na, yan, 15 bilyong piso, shares, legal na asawa, namatay. Ganon pala. Ang pamilyang pinananabikan ko, ang pag-ibig na akala ko'y aking kaligtasan, ang lahat ng aking isinakripisyo at ibinigay lahat pala ay bahagi ng isang malaking panloloko para makuha ang aking kayamanan. Hindi sila ang aking pamilya. Sila ay mga buwitreng, matagal nang nag-aabang sa akin, isang matabang karne na handa nilang lapain. Mga hiyena na umaaligid, naghihintay sa pinakamahina kong sandali para sakmalin ako ng buhay at simutin hanggang sa buto. Marco, magtino ka. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina, isang utos na hindi maaaring suwayin. Hindi ba't bago pa man kayo ikasal, pinagplanuhan na nating tatlo ito? Nagagamitin mo ang iyong kabaitan at pasensya para mahulog ang loob niya sa'yo, para ibigay niya ang lahat-lahat sa'yo. Ngayon, kasal na kayo, nasa honeymoon na, legal mo na siyang asawa. At ang mana niya ay sa'yo na. Ito na lang ang tanging pagkakataon para makaahon sa hirap ang pamilya Villanueva. Huwag na huwag mong sisirain ang lahat ng ito dahil lang sa isang saglit na kahinaan ng loob. Mas mahalaga pa ba ang buhay ng hampas lupang ulila na yun kaysa sa kinabukasan nating tatlo? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa labas ng pinto. Ang tibok ng aking puso ay parang tambol na pinupukpok sa tabi mismo ng aking tainga at sa matinding takot at galit, naririnig ko ang malinaw na pag-uumpugan ng aking mga ngipin. Nakatitig ako sa pinto, hinihintay ang huling hatol mula sa lalaking nagsabing mahal na mahal ako. Ilang segundo ang lumipas, narinig ko ang sagot ni Marco. Isang boses na mababa at walang emosyon, ngunit para itong dambuhalang maso na dumurog sa huling haligi ng ilusyon sa aking puso at ginawa itong abo. Sige po Mama, susundin ko po ang gusto ninyo. Ang matinding pagkabigla at malamig na kawalan ng pag-asa ay parang isang dambuhalang alon sa laot na bigla na lang lumamon sa aking maliit na katawan. Gusto kong sumigaw, magwala, at sugurin sila para punit-punitin ang kanilang mga mapagkunwaring maskara. Gusto kong isumbat sa kanila kung bakit sila ganito kasama. Ngunit habang sinusubukan kong ibangon ang aking nanginginig na katawan, isang ideya ang kumislap sa aking naguguluhang isipan. Huwag, Andrea. Huwag kang lalabas. Desidido na silang patayin ka. Kung magpapakita ka ngayon, agad ka nilang tatahimikin at hindi ka magkakaroon ng kahit isang segundong pagkakataon para lumaban. Huminga ako ng malalim. Masakit sa baga ang malamig na hangin, ngunit dahil dito, sa kabila ng matinding sakit, ay naging napakalinaw ng aking isipan. Ang pisikal na sakit na dulot ng pagkahilo ay nagsilbing pampamanhid, pansamantalang nagpatighaw sa kirot ng aking dinudurog na puso. Gamit ang nanginginig na kamay, ginamit ko ang lahat ng aking lakas para pindutin ang record function sa aking cellphone. Ang maliit at pulang record button sa screen ay tila isang babalang ilaw na nagniningning at nagdurugo para sa akin sa gitna ng walang katapusang kadiliman. Nagkunwari akong nahihirapang gumalaw dahil sa hilo at gamit ang aking huling lakas, tahimik kong isiniksik ang cellphone sa maliit na siwang sa pagitan ng aparador at ng pader. Tiniyak kong nakatutok ang kamera at mikropono sa direksyon ng pinto. Matapos gawin ang lahat, mahina akong bumagsak sa malamig na carpet at ipinikit ang aking mga mata. Pilit kong pinakalma ang aking paghinga
para magmukhang kanina pa ako mahimbing na natutulog dahil sa pagkahilo, walang kamalay-malay sa usapan ng mga demonyong nagpasya sa aking kamatayan. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang pag-click ng door handle. Si Marco lang ang pumasok. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na parang isang pusa, walang ingay ang mga yabag. Yumuko siya, at gamit ang malaking kamay na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan at bumighani sa akin, marahan niyang dinama ang aking noo. Andrea, mahal, masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Bakit ang lamig mo? Ang kanyang boses ay may tamang-tamang halo ng pag-aalala at panunuot sa butong pagkaawa. Isang pag-arte na karapat-dapat manalo ng Best Actor Award, dahan-dahan at hirap kong iminulat ang aking mga mata. Tiningnan ko siya nang may sadyang pinangungulimlim at mahinang tingin. Marco, nakabalik ka na pala. Sorry ha, parang sinira ko pa yata ang honeymoon natin. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko, parang umiikot ang buong barko. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, sa bawat pagpapakita niya ng mapagkunwaring pagmamahal, ang aking sikmura ay bumabaligtad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkahilo, ito ay dahil sa matinding pandidiri na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Pinipigilan ang nag-aalab na galit at pagnanais na pagpira-pirasuhin siya. Pilit akong ngumiti ng maputla at mahina. Nagawa ko pang ang iabot ang aking kamay sa kanya. Agad niya itong hinawakan, dinala sa kanyang mga labi, at hinalikan na parang isang napakahalagang bagay. Ang kanyang malalim na mga mata ay puno ng pagmamahal na minsan kong pinakamamahal. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Pwede naman tayong mag-honeymoon ulit kahit kailan. Huwag mo nang isipin yan. Halika, bumangon ka na. Masyadong malamig dyan sa sahig, ililipat kita sa kama. Mas komportable ka roon. Habang inaalalayan niya ako, hinayaan kong dalhin niya ang aking katawan na parang walang lakas. Hindi ako gumalaw habang buhat-buhat niya ako papunta sa kama. Maingat niya akong kinumutan, inayos ang kumot at tahimik na umupo sa tabi ko tulad ng isang perpektong asawa. Ngunit ang aking puso ay manhid at malamig na parang isang guhong nasunog. Ang lahat ng hinanakit at kawalang katarungan na pilit kong binaliwala noon na tinakpan ng aking pananabik para sa pagmamahal at pamilya ay ngayon ay nagsisilitaw mula sa kailaliman ng aking alaala na parang mga makamandag na patalim, unti-unti akong pinapatay. Noong magkasintahan pa kami, gaano man kaimportante ang proyekto sa kumpanya ko, kahit pa magpuyat ako hanggang madaling araw para tapusin ang isang proposal, obligado akong pumunta sa kanilang maliit at masikip na bahay sa gilid ng Maynila tuwing Sabado ng 9:00 ng umaga para magbigay galang. Ang tinatawag na pagbibigay galang ay ang pagtrato sa akin, ang CEO ng isang 15 bilyong pisong kumpanya na parang isang alila mula sa lumang panahon. Sa bahay na iyon na walang dishwasher at may sirain ng washing machine, ako ang naglalaba ng isang linggong damit ng buong pamilya, lumuluhod para magpunas ng sahig at naghahanda ng higit sa 10 uri ng ulam na mayroon pang mahigpit na plating requirements. Habang siya ay nakadekwatro at nanonood ng TV, didiinan niya ako ng mga salitang, "Andrea, gaano ka man kasikat o kayaman sa labas, pagdating sa bahay, kailangan mong gampanan ang tungkulin mo." Ayaw na ayaw ng Marco ko, sa babaeng puro trabaho lang ang alam, at ang mabait kong asawa na si Marco. Tatawa lang siya, at walang pananagutang aayusin ang sitwasyon. "Ma, si Andrea kasi, busy sa trabaho, hindi sanay sa mga ganito." "Mahal, alam mo naman, ganito na talaga sa amin. Masasanay ka rin." Noong naghahanda kami sa kasal, bumili ako ng isang napakamahal na condo unit sa pinakamagandang lokasyon sa BGC, Cash. Ito ang magiging tahanan namin. Ngunit isang gabi bago ang araw na nakatakda kaming pumunta sa Register of Deeds, pinuntahan ako ni Marco at ng kanyang ina sa opisina ko. Pagkakita sa akin, agad na tumulo ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Sinasabing sa buong buhay nila ay hindi pa sila nakatira sa ganoong kagandang bahay at takot siyang pagtanda nila ay palayasin lang sila ng kanilang anak at manugang. Sa tabi niya, niyakap ako ng mahigpit ni Marco
at emosyonal akong binlockmail gamit ang kanyang pinakamalambing na tono. Andrea, mahal, alam kong malaking bagay ito at nakakasama ng loob, pero isipin mo na lang na pagpapakita ito ng paggalang sa kanila. Bilang mga anak, pwede bang sa pangalan muna nila ipangalan ang bahay para mapanatag sila? Magiging isang pamilya na rin naman tayo, kaya pareho lang yon kung kanino man nakapangalan, di ba? Mahal mo naman ako, kaya maiintindihan mo, di ba? Oo, naintindihan ko at nagparaya ako. Dahil nag-iisa ako at gusto kong tanggapin nila ako bilang isang tunay na pamilya. Inosente akong naniwala na ang pera ko, ang pagpaparaya ko, at ang pagsunod ko ay masusuklian ng kanilang tapat na pagtanggap at pagmamahal. Ngayon ko lang napagtanto. Sa kanilang mga ganid na mata, hindi ako kailanman naging pamilya. Isa lang akong kasangkapan na naglalabas ng pera, isang bagay na pwedeng itapon anumang oras. Ang gusto nila ay hindi si Andrea Reyes, kundi ang 15 bilyon na nakakabit sa pangalan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang maiinit na luha ay sa wakas ay bumuhos mula sa aking mga mata, tahimik na binabasa ang mamahaling kumot, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan o kahinaan. Ito ay mga dugong luha ng paggising, tulad ng isang phoenix na sinusunog ang sarili para muling mabuhay. Mula sa sandaling ito, ang inosente at hangal na si Andrea, na nananabik sa init ng isang pamilya, ay tuluyan nang namatay sa marangyang impyernong ito. Ang nabuhay ay isang demonyong umakyat mula sa kailaliman ng impyerno na may iisang layunin, ang paghihiganti, Marco. At ang iyong minamahal na ina at kapatid, gusto ninyo ang lahat ng pera ko? Sige, pagdaong ng barkong ito sa pantalan, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag nagpasok kayo ng lobo sa inyong tahanan, at kung ano ang pakiramdam ng gustong mabuhay pero hindi puwede, at gustong mamatay pero hindi rin maaari. Nang sa wakas ay dumaong ang cruise ship sa pantalan ng Palawan, ang maningning na sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana, masakit sa mata. Si Marco, gaya ng dati, ay maalaga. Ikinuha niya ako ng salaming pang-araw, marahang inakbayan, at bumulong sa aking tainga sa pinakamalambing na boses. Mahal, nandito na tayo sa bahay natin. Bahay, lihim akong napangisi. Ang aking bahay ay hindi ang pugad ninyo, mga hiyenang uhaw sa dugo ko. Nagkunwari akong sobrang hina pa rin at sinabing gusto ko munang magpahinga sa resort hotel na nakabook na. Matapos kong mapanatag siya at ang dalawa pa niyang kapamilya, nasabik nang makuha ang mana, nagpaalam akong lalabas para bumili ng gamot sa malapit na botika. Hindi ako pumunta sa botika. Sumakay agad ako ng taxi, pinaharurot ito papuntang airport at bumili ng pinakamaagang flight pabalik ng Maynila. Sa eroplano, nagpadala ako ng text message kay Marco na puno ng paghingi ng tawad. Marco, sorry, sobrang sama pa rin ng pakiramdam ko kaya umuwi na ako ng Maynila. Gusto ko lang magpahinga sa bahay. Huwag na kayong mag-alala, mag-enjoy lang kayo diyan. Bayad na lahat. Agad siyang tumawag. Puno ng pag-aalala at pagsisisi ang boses. Sinasabing dapat ay sumama na lang din siya. Pinakalma ko siya gamit ang isang mahinang boses. Sinasabing okay lang ako at kailangan ko lang magpahinga. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa mga ulap sa labas ng bintana. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pagbalik sa Maynila, hindi ako umuwi sa aming tahanan. Sinabi ko sa driver na dumiretso sa Culay Tower sa BGC. Pagpasok ko sa imperyong ito, na ako mismo ang nagdisenyo at nagtayo, habang ang mga empleyado ay humihinto at yumuyukod para batiin ako ng ma'am, sa wakas ay may kaunting init na dumaloy sa aking nanlalamig at nagtaksil na puso. Ito ang tunay kong tahanan, at ang mga kasamahan kong ito ang aking pamilya. Hindi ako dumiretso sa aking opisina, kundi sa opisina ng head ng legal team sa pinakatuktok na palapag. Si Attorney Isabel Isa Dizon, ang aking matalik na kaibigan, ang kasama kong lumaban mula pa noong kami ay nasa isang maliit na studio pa lamang. Nagulat siya nang makita ako, nakasuot ng komportabling damit at may maputlang mukha, at muntik nang matapon ang hawak niyang kape. Andrea, paanong nandito ka? Nasaan si Marco? Ang honeymoon niyo? Hindi ko sinagot ang kanyang mga tanong.
Ikinandado ko ang makapal at soundproof na pinto at ibinaba ang lahat ng blinds. Agad na dumilim ang opisina at tanging ang liwanag mula sa computer screen ang tumatanglaw sa aming mga mukha. Inilabas ko ang aking cellphone, hinanap ang recording na paulit-ulit nang tumutugtog sa aking isipan at pinindot ang play. Ang usapan mula sa impyerno na nagpasya sa aking kapalaran ay malinaw na umalingaw-ngaw sa napakatahimik na opisina. Ang malamig at masamang boses ng biyenan ko, ang hangal at ganid na pagsang-ayon ng bayaw ko, at ang huling, magaan ngunit mapagpasyang salita ni Marco. Sige po mama, ang ekspresyon ni Isa ay nagbago mula sa pagkabigla, patungo sa hindi makapaniwala, at sa huli, sa isang galit na hindi na mapigilan. Buong lakas niyang hinampas ang mamahaling kahoy na lamesa, at nagngangalit ang mga ngipin na sinabing, mga hayop, mga walang kaluluwa. Nagtangka silang patayin ka. Habang tinitingnan ko ang kanyang namumulang mukha sa galit, ang puso ko ay naging kalmado na parang isang patay na dagat na walang alon. Isa, wala akong panahon para magalit o maging mahina. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata at sinabi ng may diin na parang nagbabasa ng isang sagradong hatol, pagbabayaran nila ang kanilang kasakiman at kasamaan sa pinakamasakit na paraan. Simulan mo na ang Project Fortress, ang pinakamataas na antas ng asset protection. I-freeze lahat ng non-essential investments. At kasabay nito, ihanda mo ang pinakadetalyadong plano para sa ganti. Ang gusto ko ay hindi lang simpleng divorce. Gusto kong wasakin ang pamilya nila, ibaon sila sa utang na habang buhay nilang hindi mababayaran, para pagsisihan nila habang buhay ang ginawa nila sa akin. Nakita ni Isa ang malamig na apoy sa aking mga mata, isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Walang pag-aalinlangan, mariin siyang tumango. Naiintindihan ko, Andrea, sa laban na to, kasama mo ako, hanggang sa dulo. Kinabukasan, tumawag ako kay Marco, na nagbabakasyon pa rin sa Palawan, gamit ang isang mahinang boses. Sinabi kong natatakot akong mag-isa sa bahay at gusto kong umuwi na siya. Agad siyang nag-alala at naawa, at sinabing bibili na siya ng tiket para alagaan ako. Pagpasok ko muli sa mansyon na ako ang pumili ng bawat kasangkapan at binili gamit ang aking dugot pawis, iba na ang aking pananaw. Hindi na ito ang tahanang pinangarap ko. Ito na ngayon ang pinakamagarang libingan na inihanda ko para sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya Villanueva, mukhang pagod at marumi. Pagpasok pa lang ng biyenan ko, agad niyang hinawakan ang aking kamay, nagkunwaring nag-aalala, at pinagalitan ako kung bakit ako umuwing mag-isa. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang radar na sinusuri ang bawat sulok ng marangyang bahay. Nakakasuka ang hindi maitatagong kasakiman sa kanyang mga mata. Ang entablado para sa mga demonyong patungo sa impyerno ay nagsimula na. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ng isang asawang labis na nagmamahal sa kanyang asawa na nakokonsensya dahil nasira ang kanilang honeymoon. Inalok ko silang tumira na sa bahay para makabawi ako at para mas maalagaan ko sila. Para maging tunay na pamilya na tayo, sabi ko. Halos mapatalon sa tuwa ang biyenan ko at si Miguel. Si Marco naman ay naantig. Niyakap ako ng mahigpit at paulit-ulit na ibinulong sa aking tainga na ako ang pinakamabait at pinakamapunawaing asawa sa buong mundo. Ilang araw ang lumipas, sa isang masaganang hapunan, kinausap ko ng maingat ang bayaw kong walang ginawa kundi magreklamo, si Miguel. Miguel, hindi pwedeng wala ka laging ginagawa. Gusto mo bang tulungan ako sa kumpanya? Sakto. Magtatayo ako ng isang subsidiary para sa influencer marketing at brand promotion at kailangan ko ng mapagkakatiwalaang tao para mamahala. Magsimula ka bilang manager doon para matuto ka at magkaroon ng karanasan. Heto, kunin mo itong corporate credit card. Gamitin mo para sa mga paunang gastusin. Makipagkilala ka sa mga tao. Palawakin mo ang network mo at huwag kang matakot gumastos. Iniabot ko sa kanya ang isang itim na credit card na walang limitasyon habang nakangiti. Ang mga mata ni Miguel ay biglang nagningning na parang dalawang malalakas na spotlight puno ng kasakiman at tuwa. Halos agawin niya ang card mula sa aking kamay at nauutal na sinabing, "Salamat po ate." Ay, ma'am pala. Naku, gagalingan ko po talaga.
Hinding-hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo. Tiningnan ko ang kanyang mukha, puno ng kasakiman, habang malamig na iniisip, sige, mahal kong bayaw, magpakasasa ka. Gamitin mo yan sa mga mamahaling bar sa BGC, bilhin mo ang sports car na pangarap mo, at subukan mo ang sugal na matagal mo nang gustong pasukin. Ang bawat sentimong gagastusin mo ay magiging hindi maikakailang ebidensya ng iyong corporate embezzlement at malversation of funds. Sunod, bumaling ako sa aking biyenan. Bilang isang napakamaalagaing manugang, hinawakan ko ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig sa pananabik at malambing na sinabi, "Ma, kayo na po ang bahala sa lahat ng gawaing bahay ha. Alam niyo naman po, sobrang busy ko sa trabaho." Ay, oo nga pala. Nasa vault po sa study room ko ang mga kontrata ng kumpanya at ang personal seal ko. Ang password po ay ang 6 na numero ng birthday nyo. Kung sakaling wala ako at may bigla ang kailangan, pwede nyo pong buksan. Isang tusong kislap ang dumaan sa mga mata ng biyanan ko, ngunit nagkunwari siyang tumatanggi. Naku, anak, paano ko naman magagawa yan? Masyadong mahahalaga ang mga yan. Alam ko kung ano ang gusto niya. Ang gusto niya ay ang mga peking dokumento na mukhang deed of absolute sale ng aking mga shares na inilagay ko sa pinakamadaling makitang lugar sa loob ng vault. At ang vault na iyon ay konektado sa pinakamataas na antas ng security system ng QLA. Kapag binuksan ito ng hindi gamit ang aking fingerprint o 3 beses nagkamali sa password, isang silent alarm ang tutunog at isang nakatagong 360-degree high-definition camera ang magre-record ng lahat. Mama, sana po ay magustuhan ninyo ang regalo kong set ng ebidensya para sa kasong attempted theft. At panghuli, ang aking pinakamamahal na asawa, si Marco. Nagtatrabaho siya bilang isang mid-level planning manager sa Vivid Tech, ang aming pangunahing kakumpetensya. Alam kong sa kaibuturan niya, may inggit siya dahil sa tagumpay na nakamit ko ng mag-isa. Kapag nalalasing siya, sinasabi niyang sinuwerte lang ako. Isang gabi, sadya kong dinala ang pinakabagong laptop ng kumpanya at nagkunwaring nag-overtime sa study room. Binuksan ko ang isang folder na may pangalang Project Chimera, Next Gen AI Core Architecture na may mga bakas ng hacking. Pagkatapos ay sinabi kong maliligo ako para mag-relax at iniwan ang laptop na bukas sa lamesa. Sigurado akong sisilipin niya ito. Ang lalaking ito ay puno ng insecurity at kayabangan. Sa loob ng folder na iyon ay mga peking impormasyon na puno ng mga technical na patibong at logic bombs na pinaghirapan naming gawin ni Isa at ng aming pinakamagaling na tech team sa loob ng 1 linggo. Ang kaakit-akit na sikreto na magbibigay daan sa Vivid Tech na malampasan kami ay isa palang Trojan horse. Kapag sinimulan nilang gamitin ito, hindi lang sila mawawalan ng bilyon-bilyong piso at mahalagang oras, kundi ang buong sistema nila ay babagsak dahil sa isang fatal architecture conflict. Siyempre, hindi ako ganoon kahangal para kasuhan siya, gamit lang iyon. Isang araw bago ang overtime ko, nakipagpulong na si Isa sa CEO ng Vivid Tech. Ibinigay namin ang ilang ebidensya na posibleng nakawin ni Marco ang aming sikreto. Pumirma kami sa isang kasunduan. Kung mapatunayang ninakaw ni Marco ang peking impormasyon at magdulot ito ng malaking pinsala sa Vivid Tech, agad siyang kakasuhan ng Vivid Tech ng industrial espionage at magtutulungan kami para singilin siya ng napakalaking danyos na hinding-hindi niya mababayaran. Ang chessboard ay nakahanda na. Ang lahat ng piyesa ay nasa kanilang mga lugar. Ang kailangan ko na lang gawin ay ngumiti at, tulad ng isang eleganteng mangangaso, hintayin ang tamang sandali para hilahin ang lambat. Ang pagsisimula ng aking pag-ani ay pinangunahan mismo ng aking hangal na bayaw. Mula nang makuha ni Miguel ang credit card na walang limit, nawala siya sa sarili. Sa loob lamang ng 1 buwan, naranasan niya ang buhay mula sa pagiging tambay hanggang sa pagiging isang mayamang tagapagmana. Bumili siya ng bagong Lamborghini, nagsuot ng mga mamahaling damit at araw-araw na nasa mga private club. Pinaligiran siya ng mga sip-sip na kaibigan at magagandang babae. Dinala nila siya sa Macau, kung saan natalo siya ng milyon-milyon sa isang gabi. Ang lahat ng ito ay naitala sa napakahabang credit card statements at sa high-definition camera ng isang private investigator.
Ang lugar na pinili ko para hilahin ang lambat ay ang ika-60 na kaarawan ng aking biyenan. Nagrenta ako ng pinakamarangyang ballroom sa isang 5-star hotel at inimbita ang lahat ng kanilang kamag-anak. Noong araw na iyon, ang biyenan ko, suot ang mamahaling Filipiniana na pinasadya ko, ay parang isang tunay na mayaman na ginang, tumatanggap ng mga bati. Si Miguel ang sentro ng atensyon. Ipinagyayabang niya sa mga kamag-anak kung gaano siya kahalaga sa kumpanya ko. Ang mga kamag-anak naman, na walang alam, ay binabati ang kanyang ina. Nang nasa kasukdulan na ang kasiyahan at hihiwain na sana ng biyenan ko ang cake, biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Isa kasama ang kanyang legal team at 2 pulis. Biglang tumahimik ang lahat. Sino po dito si Mr. Miguel Villanueva? Malakas na tanong ng isang abogado. Akala ni Miguel ay sorpresa ito para sa kanya, kaya't mayabang siyang tumayo. Ako, yon. Bakit? Naglabas ng mga dokumento ang abogado. Mr. Villanueva, kami po ang legal counsel ng Star Maker, isang subsidiary ng Kulay. Formal po namin kayong inaaresto para sa kasong corporate embezzlement at malversation of funds na nagkakahalaga ng 24 million. Hawak po namin ang inyong arrest warrant. 2 pulis ang lumapit at mabilis na pinusasan si Miguel. Naging magulo ang lahat. Namutla ang aking biyenan. Sumigaw siya na parang hindi tao at sumugod. Anong ginagawa nyo? Set up to. Andrea, anong nangyayari? Pakawalan mo ang anak ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Sinabi ko sa isang malinaw at kalmadong boses para marinig ng lahat, Mama, binigyan ko po si Miguel ng napakagandang pagkakataon pero sinayang niya. Ang pera ng kumpanya ay para sa kumpanya, hindi para sa personal na luho. Isang assistant ni Isa ang nag-set up ng isang projector at ipinakita ang lahat ng pinaggastusan ni Miguel, mga resibo, CCTV footage sa mga club at mga video niya habang nagsusugal sa Macau. Ang mga tingin ng paghanga mula sa mga kamag-anak ay napalitan ng paghamak. Napatingin ang biyenan ko sa mga hindi maikakailang ebidensya, narinig ang mga bulungan ng hina at nawalan ng malay. Sa isang gabi, ang pamilya Villanueva ay naging katatawanan. Ang pagbagsak ni Miguel ay simula pa lamang. Pagkaraan ng 1 linggo, nagpaalam akong pupunta sa New York para sa isang conference. Alam kong ito na ang pagkakataon para kumilos ang aking ganid na biyenan. Siyempre, hindi ako pumunta sa New York. Nag-check-in ako sa isang presidential suite sa isang hotel sa Maynila at binuksan ang laptop para panoorin ang hidden camera sa aking study room. Gaya ng inaasahan, kinagabihan, pumasok ang aking mabait na biyenan. Kitang-kita sa kamera ang kasakiman, kaba at pananabik sa kanyang mukha. Binuksan niya ang vault gamit ang kanyang birthday. Nang makita niyang wala doon ang deed of sale na inaasahan niya, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa tuwa, sa pagkadismaya at sa galit. Halos matawa ako sa aking hotel room. Nang isasara na niya ang vault, inactivate ko ang pinakamataas na antas ng alarm system. Automatikong nagsara at naglock ang pinto at mga bintana ng study. Isang nakabibinging alarma ang umalingaw-ngaw at ang mga pulang ilaw ay kumislap. Ang biyenan ko ay nagpanik, parang isang dagang nakulong, desperadong kumakalampag sa pinto. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis at security personnel. Sinira nila ang pinto at inaresto siya, caught in the act of attempted theft. At ang aking pinakamamahal na asawa, si Marco, hindi niya ako binigo. Habang nasa New York ako, ibinigay niya ang Project Chimera sa CEO ng Vivid Tech. Bilang ganti, ginawa siyang Vice President. Ang Vivid Tech, na akala ay nakakuha ng isang kayamanan, ay itinigil ang lahat ng kanilang proyekto at ibinuhos ang lahat ng yaman sa peking impormasyong ginawa ko. 1 buwan ang lumipas, dumating ang sakuna. Ang kanilang pangunahing produkto ay nagkaroon ng malawakang system crash. Milyon-milyong data ng user ang na-leak. Ang stock price nila ay bumagsak ng 70% sa loob ng 3 araw. Galit na galit, inactivate ng CEO ng Vivid Tech ang aming kasunduan. Si Marco, na hindi pa natatapos magdiwang, ay pinalibutan ng kanyang bagong boss at ng buong legal team. Agad siyang sinibak
at sinabihan na kakasuhan siya ng industrial espionage at sisingilin ng 2.5 bilyong piso para sa pinsalang idinulot niya. Ang katapusan ni Marco ay mas mabilis at mas malala pa sa inaasahan ko. Sa isang malamig na visitation room sa City Jail, sa likod ng makapal na salamin, muli kong nakita si Marco at ang kanyang ina. Pareho silang nakasuot ng kulay abo na uniforme. Maputla, magulo ang buhok at walang buhay ang mga mata. Pagkakita sa akin, para silang mga baliw na dumamba sa salamin, umiiyak, sumisigaw at inuuntog ang kanilang mga ulo. Andrea, mahal, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Nagkamali ako. Umiiyak si Marco. Walang anumang dignidad. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Inutusan niya lang ako. Mahal kita, Andrea. Mag-asawa tayo. Pamilya tayo. Humagulgol din ang kanyang ina. Andrea, anak, patawarin mo na kami. Nagdilim lang ang paningin ko. Isang pamilya tayo. Huwag mo naman kaming itulak sa kamatayan. Isang pamilya. Tiningnan ko ang kanilang mga karumal-dumal na mukha at pinakinggan ang kanilang mga walang kahihiyang dahilan, walang nararamdaman. Tahimik kong inilabas ang aking cellphone, pinindot ang play at idinikit ang speaker sa salamin. Ang usapang nakaukit sa aking mga buto ay muling umalingaw-ngaw. Itulak natin siya kapag nasa gitna na tayo ng dagat. Walang maghahanap sa ulilang. Yon, ang 15 bilyon ay dapat maging atin. Sige po, Mama. Susundin ko po ang gusto ninyo. Natigil ang kanilang pag-iyak. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang mga bangkay. Tumingin sila sa akin na parang hindi makapaniwala. Nakikinig sa kanilang sariling hatol. Itinigil ko ang recording. Tiningnan ko sila ng malamig at binigkas ang aking huling mga salita para sa kanila. Mula noong sandaling pinag-usapan niyo kung paano ako papatayin habang nakangiti, hindi na tayo pamilya. Kayo ay mga mamamatay tao at ako ang maniningil sa utang ninyo. Ang 15 bilyong pinangarap ninyo ay ang utang na babayaran ninyo ng habambuhay na pagdurusa. Magsisi kayo ng dahan-dahan diyan sa impyerno. Ang hatol ng korte ay mabilis at makatarungan. Si Miguel ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong para sa embezzlement. Ang kanyang ina ay nakakuha ng 1 year in prison with 2 years of probation para sa attempted theft. At si Marco, ang aking dating asawa, ang may pinakamalalang sinapit, 7 taong pagkakakulong para sa industrial espionage at may utang na 3.5 bilyong piso sa danyos. Isang sumpa na habambuhay niyang dadalhin. Ang aming divorce ay mabilis ding naaprubahan. Dahil sa kanyang tangkang pagpatay sa akin, lahat ng aming conjugal properties ay napunta sa akin, kasama na ang mansyon sa BGC. Ang pamilya Villanueva, na minsan ay nangahas mangarap na umangat sa buhay sa pamamagitan ng panloloko, ay tuluyan kong ibinagsak sa impyerno. Pagkatapos ng lahat, ang kulay ay lalo pang tumatag. Mas naging malakas ako, mas determinado, at mas malamig. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa negosyo. Sa ilalim ng aking pamumuno, pumasok kami sa mga merkado sa North America at Europe at ang halaga ng kumpanya ay umabot sa 25 bilyong piso sa loob lang ng 1 taon. Noong gabing matagumpay na nalist ang QLA sa Nasdaq, ang aming dambuhalang advertisement ay paulit-ulit na ipinapalabas sa Times Square. Ngunit maaga akong umalis sa celebration party. Hindi ako bumalik sa hotel. Umuwi ako sa Maynila, hindi sa mansyon, kundi sa maliit na opisina sa isang lumang gusali kung saan ako nagsimula. Hindi ko binuksan ang ilaw. Tumayo ako sa tabi ng bintana at tiningnan ang mga ilaw ng syudad. Kumuha ako ng isang malamig na beer mula sa lumang ref. Binuksan ito at ininom. Malamig, may kaunting pait, ngunit nakakaginhawa. Itinaas ko ang lata ng beer patungo sa mga ilaw sa labas at sa aking refleksyon sa salamin, isang babaeng may matatag na tingin at kalmadong ekspresyon. Bumulong ako. Magaling, Andrea. Magaling. Nagbigay-pugay ako sa aking sarili, ang babaeng hindi sumuko sa gitna ng kadiliman at kataksilan na mag-isang lumaban para sa kanyang sarili hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ko, ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o kasal, kundi sa tiwala, katapatan, at iisang pangarap. Ang imperyong binuo ko
at ang mga kasamahang tulad ni Isa na hinding-hindi ako iiwan sila ang aking pamilya. Pag-ibig at init ng pamilya, maaaring dumating ito balang araw o maaaring hindi na, pero hindi na iyon mahalaga. Dahil nabawi ko na ang aking buhay. Ako na ang aking sariling pinakamatatag na sandigan, ang aking pinakamainit na kanlungan, at ang aking pinakamakapangyarihang pamilya.